Ang sunod nating awitin ay ang All the Way. 3-4-3, All the Way. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? It's within my guide, heavenly peace, divinest comfort, hear my praise in Him to dwell, for I know whether before me, Jesus, though it all things well, for I know whether before me, Jesus, though it all things well. All the way my Savior leads me, cheers its winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with a living bread. Though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy all the way my Savior leads me, out of fullness of love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. With my flight to realms of day, this my soul through endless ages, Jesus lead me on the way. This my soul through endless ages, Jesus led me all the way. Para po sa pagpatuloy, ating awitin ng Rescue the Perishing sa may bilang 251. Tayo pong lahat ay magsipagtayo. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them and pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though the earth's lighting Him, still He is waiting, waits in the penitent child to receive. Plead with Him earnestly, plead with Him gently, He will forgive if the unbelief. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demanding, strength for thy labor, thy Lord will provide. Back to the narrow way, patiently winding, tell the poor wanderer, Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Tayo po ay magluhod.
O Diyos naming Ama, banal makapangyarihan ka sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pag-ingat at paggabay sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, namin pong itinitiklop tuhod ang aming at humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkukulang at pagkakasala na hindi po karapat-dapat sa inyong paanan, Panginoon. At ngayong gabi po, Panginoon, amin din pong hinihilingan yung banal na Espiritu ang siyang magpupuspos po sa bawat isa sa amin. Nang sa gayon po, Panginoon, ang inyo pong mensahe na aming mapapakinggan ngayong gabi ay maisa pusot at maisa buhay po namin, Panginoon, sa lupang ito. At pagpalain niyo po nawa ang siyang mga nakikinig sa gabing ito, Panginoon. At amin din pong hinihiling si Pastor po na magsasalita ngayong gabi, Panginoon. Kayo nawa po ang siyang tumulong sa kanya, Panginoon, na nawa po lahat ng kanyang sasabihin ay naayon lang po sa inyong salita, Panginoon. At pagpalain niyo po nawa siya at ganoon din po kami na nakikinig, Panginoon. At kayo nawa po ang siyang manguna sa amin sa gabing ito, Panginoon. At kayo po ang siyang pumagitna, Panginoon, sa pagsaba namin sa gabing ito. Ito lang po ang aming hiling, kalaki po ng puputawad sa aming mga pagkulang pagkasala sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan. So isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. Happy midweek! Ayan. So purihin po natin muli ang Panginoon na tayo po ay nakapagpulong upang patuloy po nating papurihin ang Panginoon ng magkakasama. Ayan. So sa gabi pong ito, ang akin pong bahagi ay tagapagpakilala ng mga nagsiganap at magsisiganap pa lamang. Ngunit bago po ang lahat, maaari niyo po bang kamayan ang inyong mga katabi at sabihin niyo pong Happy Midweek na meron pong ngiti sa inyong mga labi. Ayan, maraming salamat po mga kapatid sa mga tumugon. Sa gabi pong ito, tayo po ay pinangunahan ng pag-aawitan ni Sister Queenie Ranes. Pagkatapos po ay Sister Crispa Mascardo. And then pagkatapos po yun ay sinundan naman po ito ng pambungad na panalangin ni Sister Queenie Ranes at ang inyong pong lingkod, Presider, Brother Alvin Cloyd Mascardo. At pagkatapos ko po, tayo po ay makakarinig ng dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na ipagkakalob po sa atin ng San Pedro Siblings. At pagkatapos po yun ay mensahe naman po na manggagaling sa Panginoon sa katawan po ni Pastor Val San Pedro. Ngunit bago po ang lahat, dahil ngayon po ay midweek, tayo po ay magkakaroon ng prayer band. So kung meron po kayong mga pasasalamat sa Panginoon ay maaari lamang po kayong tumayo at ganoon din po kung meron po kayong nais isama sa atin pong panalangin ay maaari nyo lamang pong sabihin. Sama po natin sa panalangin si Mr. and Mrs. Sidogin, lalo tigit si Sir Romy, na ngayon ay nagsasuffer siya sa, hindi pa namin alam kung, kasi hindi na siya makaupo ng matagal, nakahiga na lang siya. Ating ipanalangin mga kapatid na gagaling siya agad. At dalangin din po natin na makabalik sila agad dito mga kapatid. So, ating isali palagi sa ating mga panalangin, kahit sa ating sa gabi or sa umaga, na gabayan sila at bigyan pa ng magandang kalusugan at mahabang panahon dahil makakatulong sila sa ating ministry dito. Yun lang po. Nais ko din pong isama natin sa panalangin ang Voice of Youth Team ng Adventist University of the Philippines na isinasagawa doon sa Academy, AUP Academy
na isinasagawa sa Taytay. Nandun po sila ngayon at nagsasagawa ng Voice of Youth. Idalangin natin na maging matagumpay ang kanila pong gawain. Ayan, meron pa pong gusto magpasalamat or gustong dumagdag sa atin pong prayer request? Ayan, so ako. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ako po ay kanyang ginabayan sa akin pong pag-aaral. Ayan. Ganon din, nagpapasalamat rin ako sa Panginoon sa mga kasagutan or panalangin na nasagot ng Panginoon. Ayan. And then, patuloy rin po natin idalangin na makasama po natin yung ating pong ibang mga kapatid na hindi po natin kapiling sa mga oras na ito. Ganon din po ang mga youth. Ayan, nawa sila ay patuloy maging masigasig sa pagsamba po. At ganon din po sa may mga karamdaman, isama rin po natin ito sa ating mga panalangin. Ayan. So kung wala na po ang ating po mga prayer request, ay sila Ma'am Mercy Sidugin and then Sir Sidugin na nawa pagkaloob sa kanilang patuloy na kalakasan at kagalingan. Ganon din po ang ginaganap na Voice of Youth ng mga kabataan na nagmula po sa AUP, tama po ba? Ayan, dyan po sa may Taytay, nawa ipagkaloob sa kanila ang successful po na ministry doon. Ayan. So tayo po mga kapatid ay manalangin ng individual na lamang po upang may sama rin po natin sa ating pong panalangin ang ating pong mga personal na kahilingan sa Panginoon.
I need not wander lost nor seek to find my way alone. His presence before me is all that I require. The Lord is my light, my beacon and guide, my pillar of fire. And I will be strong, I will walk unafraid. With the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, This is my nothing journey. will I fear. The Lord my God will safely pilot me and keep my pathway sure, my help and my guardian to the journey's end. The Lord is my light, my beacon and guide, my Savior and friend. And I will be strong, I will walk unafraid. With the Lord as my companion, every step along the way. And come what may, I live with courage in my heart, because I know He is the Lord of heaven and earth. He is the perfect light of truth, and He is with me everywhere I go. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, and welcome po sa ating midweek worship. Pasalamatan po natin ang Panginoon ngayong kalahatian ng isang linggo na tayo po, mga kapatid, ay patuloy na pinagkakalooban ng Diyos ng buhay at kalusugan, at patuloy niya tayong pinagkakalooban din ng mga blessings sa ating mga pangangailangan sa buhay. At sa atin pong karanasan sa buhay, mga kapatid, minsan marami po tayong mga anong tinatawag diyan, yung takot, no? And ang tanong nga sa atin ano ba yung greatest fear natin? Ano ba yung pinakamalaki o pinakadakilang takot na ating pong nararanasan sa sarili natin, mga kapatid? Ang sabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ano po ang ibig sabihin nito? Minsan naiisip natin, mga kapatid, na sa buhay natin ay merong mga bagay na kinatatakutan tayo na nabubuo sa ating karanasan, mga kapatid, Minsan, ano ba yung mga greatest fear natin? Takot na baka tayo ay mamatay o takot sa kamatayan. Yan, maraming mga tao ngayon ang takot mamatay. Di ba? Kaya lalo na pag may nakikita tayo ng mga tao na binabawian ng buhay,
lalo tayong iniibabawan ng takot na baka isang araw ay mangyari sa atin yung kamatayan, no? Ayan. Bakit ba tayo natatakot sa kamatayan? Kasi alam natin na pagka tayo ay nakaranas ng kamatayan, naiiwanan na natin yung ating mga mahal sa buhay. Okay? Yun yung isang reason, mga kapatid, kung bakit minsan natatakot tayo sa kamatayan. Ano pa? Yung tayo ay hindi nakahanda na mamatay, na dumating tayo sa ganong kalagayan. Kaya yung kamatayan nagbibigay sa atin ng takot, mga kapatid. Ano pa? Yung tayo ay bumagsak, di ba? Yung mga estudyante, pag may mga exam, may mga requirements, may mga deadlines, pag hindi natin naabot yung deadlines, mga kapatid, naiisip natin na baka tayo ay babagsak, sa ating subject. Ano pa? O kaya naman ay yung mga pangarap natin sa buhay, na gusto nating marating, pangarap natin para sa ating mga pamilya, pagkatapos ng ating maraming pagsisikap, ay natatakot tayo na baka dumating yung panahon na mag-fail tayo. Ano pa? Yung takot na tayo ay makadisappoint ng ibang tao. Ayan. So may mga tao na natatakot sila na baka mamaya ay meron silang isang bagay na masabi o magawa na makadisappoint sa tao. Merong mga ganong tao eh. Kaya very, very careful sila sa kanilang pagsasalita, sa kanilang mga ginagawa. Bakit? Kasi naandun yung takot na baka yung mga tao na nasa paligid niya ay ma-disappoint niya, mga kapatid. O kaya naman ay mawalan tayo ng isa sa ating mga minamahal sa buhay. Yan po yung ilan sa mga nagiging takot ng tao sa mundong ito. Ano pa? Yung maranasan natin yung mag-isa lang tayo. Na para bang walang pumapansin sa atin, na ang feeling natin na sa mundong ito ay mag-isa lang tayong lumalaban, mag-isa lang tayong namumuhay ng gusto nating maging buhay, Kumbaga, yung ibang mga tao na ine-expect natin ay parang walang pakialam sa buhay natin, mga kapatid. Yan. Minsan ito po ay nagki-create ng takot sa atin, yung tayo ay mag-isa. At ganun din yung tayo ay magkulang sa ibang mga bagay. At tayo po ay natatakot din na maubusan ng pera. O, di ba? Yan, lahat ng tao, sigurado ko, takot dyan. Yung maubusan ng pera sa bulsa. Di po ba? Kasi naiisip niya na pagka naubusan ng pera, parang wala nang pag-asa na baka magutuman ka, baka hindi mo masuportahan yung pag-aaral ng mga anak mo, di ba? Wala ka ng pambayad ng kuryente at tubig at saka upa sa bahay pag ikaw ay nawalan ng pera. Kaya maraming mga tao na takot na mawalan ng pera, mga kapatid. At yan, mga kapatid, ay mga takot na nakikita natin. Yung iba nga, merong mga takot sa dilim. Ayan. Ano nga yung English word niyan, yung mga takot sa dilim? Dark phobia ba? May mga phobia sila sa dilim. Tapos may mga tao naman na takot sa tubig. Ayan. Meron tayong isang manggagawa na pag nakakakita ng tubig ay ayaw niyang tumungtong sa tubig. Basta't nakita niya yung tubig, ayaw niyang tumungtong sa tubig at ayaw niyang sasakay ng bangka. Kahit paglakarin mo na lang siya, wag lang siyang sumakay ng bangka. Oo. Ganun yung takot niya, mga kapatid. Bakit? Kasi one time, naranasan niya sa kanyang experience yung malubog yung bangka na sinasakyan niya. Kaya nagkaroon siya ng phobia. Yung takot, yun po yung phobia. Ayan. Ano pa? Marami sa atin, mga kapatid, ay takot sa mga madidilim na lugar kasi alam natin mapanganib yun. Dahil baka mamaya may lumabas na kung ano, di ba?
may lumabas na multo o may lumabas na tikbalang. Yan, dahil sa ating maraming mga pag-iisip, kung ano-ano yung naiisip natin, kung ano-ano yung napapanood natin, lalo na ngayon sa social media, di ba? O nagki-create po 'yan ng malaking takot. Kaya yung mga mahilig na mag-browse sa social media at madalas na ang kanilang pinapanood yung mga nakakatakot, yung mga yan. Talagang magkakaroon ng takot sa puso nila. Ano po? Ayan. So aminin man natin mga kapatid ay may mga bagay pa rin tayong kinatatakutan, maliit man o malaki. May mga tao din na takot na makisama sa maraming tao. 'Di ba? Pagka siya ay nasa maraming tao, kinakabahan na siya. 'Di ba? May mga lalo na kung bibigyan mo ng part dito sa harap, lalo at maraming tao. Yan, kinakakabahan na siya kasi andun na kaagad yung takot sa dibdib niya. Nangunguna na yung takot sa kanya. Nung nakaraang Sabado po, nagkaroon ng celebration ng New Prinsesa ng World Children's Day. Ang speaker nila during the divine worship ay isang bata. Ilang taon na nga yun ilang taon na siya? Nag-sermon siya, mga kapatid. Sabi niya sa akin, nung nag-usap na kami nung hapon, nagkita kami nung hapon, tinanong ko siya, sabi ko, kumusta ang iyong pakiramdam nung ikaw ay nag-sermon? Sabi niya, kinakabahan ako, pastor. Sabi ko, bakit ka naman kinabahan? Kasi natakot ako, pastor, kasi akala ko, konti lang yung magsisimba. Akala daw niya, konti lang yung magsisimba. Ang daming nagsimba, halos mapuno yung church kasi celebration nila ng tapos may BBX graduation pa sila sa hapon. So, ang daming umattend. Ang daming umattend. So, parang pag akyat niya sa pulpito, nung naroon na siya, sabi niya, natakot ako, pastor, bigla akong kinabahan kasi ang dami ng tao. Akala ko, konti lang. Pero sabi niya, ako naman, pastor, nag-pray ako Sabi niya, nag-pray ako, pastor, kay Lord, sabi ko, tulungan ako sa aking message na ibibigay. So, siyempre, alam niyo na yung style ng bata, di ba? Bata, hindi naman sila sanay sa ganyan. Pero naroon yung kanilang kagustuhan, nagampanan yung isang tungkulin kahit na sila ay may takot sa kanilang buhay, mga kapatid, yan. So marami po tayong iba't ibang klase ng takot na dumarating sa buhay natin. Aminin man natin yan at sa hindi, mga kapatid, may mga bagay talaga na tayo ay may kinatatakutan, maliit man yan o malaki, mga kapatid. Isa sa epekto ng takot, mga kapatid, sa atin ay napapaurong tayo sa lahat ng bagay na gusto nating gawin. Okay? At napanghihinaan tayo ng loob na gawin ang mga bagay na dapat nating ginagawa. Because of fear, yung takot. Kaya yung takot, mga kapatid, yung fear paralyzes us, mga kapatid. Yung takot ay pinaparalysis niya tayo na gawin yung isang bagay na gusto nating gawin. Na imbes na tayo, mga kapatid, ay mag-take ng step forward sa isang bagay na gusto nating gawin, we either take a step back. Okay, iniisip natin na tayo ay umatras. Yan, sa halip na tayo ay pumorward, iniisip natin na umatras. At kung minsan, mga kapatid, never take a step at all. Hindi na natin gagawin, wala na tayong gagawin. Hindi na tayo hahakbang, doon na lang tayo kung saan tayo. Why? Because of fear, mga kapatid. So, meron pong isang author na sumulat ng isang magandang suggestion kung paano po natin ma-overcome yung fear, mga kapatid. Alam po ba ninyo, mga kapatid, na marami sa ating fears ay nasa isip lang.
At wala naman talagang power yan na saktan tayo o kaya ay ipahamak tayo. Nasa isip lang natin yung fear. Alam nyo kung bakit? Sabi nung author, mga kapatid, na isang pastor, sabi niya, meron daw 3 indicators para maging valid yung ating takot. Una, itatanong natin sa sarili natin, is the presence of what we fear, na andyan ba sa tabi natin yung ating kinatatakutan, mga kapatid? Ayan. Ang pangalawa ay, is the power of what we fear, ay meron ba siyang kapangyarihan sa atin, mga kapatid, na tayo ay takutin. And the third is the proximity of what we fear. Gaano tayo kalapit doon sa kinatatakutan natin. Okay? So, for example, kung ikaw, mga kapatid, ay takot sa ahas, i-consider po ninyo yung 3 question. Number 1, may ahas ba akong nakikita ngayon sa paligid ko? Okay? Number 2, makamandag ba yung ahas na ito? Yung power niya, makamandag ba siya? At pangatlo, malapit o nakadikit ba sa akin ang ahas? Yung proximity, yung distance mo. Kung ang sagot mo sa lahat ng tanong na yon ay no, mga kapatid, ang ibig sabihin, it means that your fear is just in your head. At wala itong kakayahan, mga kapatid, na tayo ay totoong saktan. Okay? Halimbawa, inisip mo, takot ka sa ahas, o may ahas ba dyan sa tabi mo? Yung bang ahas na yan, makamandag ba yan? At yung ahas ba ay malapit na malapit sa'yo? Kung ang lahat ng sagot mo doon ay no, ibig sabihin, hindi yun totoo, nasa isip mo lang yung takot, kaya ka natatakot sa ahas. For example, again, takot kang magutom. Okay? Yan, takot kang magutom. Yung gutom ba, nakikita mong presence sa paligid mo? Yung pagkagutom ba ay merong kapangyarihan sa iyo para ikaw ay mawala ng pag-asa? Gaano ba kalapit yung pagkagutom sa iyo para maranasan mo? So pag lahat ng ang sagot mo doon ay no, ibig sabihin, nasa isip mo lang yon. Na baka magutom ka, at pag nagutom ka, ganitong mangyayari sa iyo, iniisip lang natin yon. Pero hindi yon, walang kakayahan yon na totoong sasaktan tayo. In the same way, mga kapatid, hindi tayo dapat matakot kung alam natin kung ano ang totoo. Ano ba yung totoo? Ang sabi po ng Biblia na binasa natin kanina, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng katapangan. Hindi ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng katapangan, ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sabi ng ating Panginoong Hesus, love casts out fear. Pag tayo po, mga kapatid, ay merong pag-ibig at yung pag-ibig na yan ay nanggagaling sa Panginoon, wala po tayong dapat katakutan sa mundong ito. Kahit anumang bagay sa mundong ito ay wala tayong katatakutan sapagkat ang pagkatakot ay nasa isip lang natin, mga kapatid. Yan. Lalo na pagka lagi tayo nagbabasa ng ngayon ang daming mga pinopost na mga kung ano-ano. Lalo na sa ating iglesia, no? Ang daming mga pinopost-post na mga tungkol sa mga prophecy na ganito, magkakaroon na ng Sunday law, magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng ganyan. Ang dami! Ang dami! Yan. Itanong natin sa pag nakakita tayong ng ganon at nakabasa tayo, tanungin natin yung ating sarili ng 3 tanong. Yung bang mga bagay na yan ay present sa ating harapan? Kung yan ba ay may kapangyarihan ba yan na tayo ay matakot? Hindi, mga kapatid. Ang Bible, mga kapatid, na mismong ang nagsasabi sa atin na ang fear ay hindi galing sa Panginoon.
Kaya tayong mga Adventista, mga kapatid, ano man yung mabasa nating kakilakilabot, kung ano man dyan sa social media, na minsan nagkikreate sa atin ng takot, hindi tayo dapat matakot, mga kapatid, kasi ang takot hindi galing sa Panginoon yan. Yan ang ginagamit ni Satanas para tayo, mga kapatid, ay mawalan ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag ang Diyos ay nasa atin, mga kapatid, wala po tayong dapat ikatakot. Lalo na pagka ang Panginoon ay kasama natin. Sabi nung awit kanina, di ba? Kung ang Panginoon ay kasama natin along the way, wala tayong dapat katakutan. Ha? Kailangan tayo ay maging matapang sa mundong ito. Dahil ano po? Dahil kasama natin ang Panginoong Diyos. Yan. Dahil ang takot ay hindi galing sa Panginoon. Therefore, kung tayo pala, mga kapatid, ay binigyan na ni Lord ng ating power, ng pag-ibig, mga kapatid, at tamang pag-iisip, makakaya nating ma-overcome ang ating mga takot at panghahawakan natin kung ano ang totoo na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ayan. At palagi nating tatandaan, mga kapatid, na-overcome na ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng mga nakakatakot na bagay dito sa mundo. Dito, sa ating mundo, lalong-lalo na yung kamatayan, ay na-overcome na yan ng Panginoon. And that very same power, yung katulad nun, yung kahalintulad nun, na kapangyarihan ng Diyos na kanyang napagtagumpayan, maging ang kamatayan ay siya ring kapangyarihan, mga kapatid, na ano po, na kanyang ibibigay sa atin. So therefore, bakit tayo matatakot? Di ba? Dapat tayo pong mga Adventista na may malaking pananampalataya sa Diyos, dapat hindi tayo natatakot. Kasi ano man ang mangyari sa atin, mamatay man tayo, ano man ang maging karanasan natin sa buhay, tandaan natin, mga kapatid, may magandang plano ang Panginoon sa atin. Okay? At yon ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang magiging kapangyarihan ng kamatayan sa atin kung meron namang ibibigay ang Panginoon sa atin na panibagong buhay? At ang tanging gagawin lang natin ay tayo po ay mananampalataya at ang buhay na walang hanggan, ibibigay niya sa atin yan. Kaya bakit tayo matatakot sa kamatayan? Ang kailangan po natin gawin, ihanda natin yung sarili natin, ano man ang mangyari sa atin, dapat tayo ay nasa kamay ng Diyos. Dapat tayong lahat ay nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At kung ano man ang mangyari sa atin, hindi tayo dapat matakot. Dahil ang takot, mga kapatid, nasa isip lang yan. Sa isip. Pero pag ang Panginoon ang nasa isip natin, wala po tayong dapat nakatakutan. So, mga kapatid, mabuhay po tayo ng may katapangan sa mundong magulong ito. Na maraming nagbibigay ng takot sa atin. Pero ang pag-ibig ng Diyos, kapag nasa buhay natin, it will cast out fear. Aalisin niya yung takot sa ating mga damdamin. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at siya ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na tayo ay ma-overcome natin at makasurvive tayo sa mundong ito na punong-puno ng maraming katatakutan sa buhay. Pagpalain po tayo ng Diyos sa gabing ito. Maraming salamat po sa mensahe na ating narinig sa gabing ito. Bilang tugon, ating awitin ang My Lord and I sa may bilang 285.
Tayo pong lahat ay tumayo. I have friends so precious, so very dear to me. He loves me with such tender love. He loves so faithfully. I could not live apart from him. I love to tell him that, and so we dwell together, my Lord and I. Sometimes I'm filled unweary. He knows that I am weak. As he bids me lean on him, his hand I gladly sing. He leads me in the paths of light beneath the sunny sky, and so we walk together, my Lord and I tell him all my sorrows, I tell him all my joys, I tell him all that blesses me, I tell him what annoys. He tells me where I ought to go, he tells me how to try, and so we talk together, my Lord and I. He knows that I am longing some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po naming Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-asang pinagkaloob sa amin sa gabing ito, na ang mga takot na amin pong nararanasan na likha ng sanlibutan ito ay maaari po naming mapagtagumpayan sapagkat alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang kasama namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. At dahil doon ay hindi po kami kinakailangang magkaroon ng takot sa aming mga isipan sapagkat ang inyong pag-ibig ang siyang magiging kapangyarihan upang amin pong labanan ang mga bagay na nagbibigay ng takot sa aming mga buhay. Ang inyo po nawang pagpapala at ang inyong pag-iingat at bendisyon ay maranasan po namin sa aming pag-uwi at inyo pong patatawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.